Ngayon po ay Pasko ng pagkabuhay, ang manatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sama-sama manatili tayo sa Panginoon upang mamunga ng sagana. Liturhiya, ang pagpapahayo sa katapusan ng misa ay upang ating ibahagi ang salita ng Diyos na narinig at si Kristo na ating tinanggap sa banal na komunyon. Ito ang patunay na tayo namumunga ng sagana. Turo ng simbahan, ipinagdidiinan ni Kristo ang pandiwang manatili. 7 beses niya itong inulit sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mga sanga ay hindi makapamumunga kung hindi nakakabit sa puno. Manatili tayo kay Jesus at mananatili siya sa atin.
Magandang umaga pong muli. Sa misa pong ito ay kasama nating nagpapasalamat ang mga sumusunod. New Metrofab Electric Works Incorporated, Ben Ates Jaime at Pamilya, Mary Grace Ramos, Samuel Ramos, LV Vega at Pamilya, Kali Scotty Aguinaldo at Marco Apollo Atienza. Para po sa kagalingan ni Rose Ann Celso at sa natatanging kahilingan ni na Diana Hinoo, Noel Siena, Jermel Dagalea at Pamilya. Ipagdasal po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Heriberto Sr., Josefa, Trinidad, Ruel, Rowena, Jose Sr., Luisito, Pablo, Amelia, Alice, Joselito, Gaudencio, Ilo, Eusebio, Jesus at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin, Mga kapatid, sa pananatili lamang sa Panginoon, makapamumunga tayo ng sagana. Upang maging marapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ay kapayapaan. Sinasamba ka na,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan, na naluluklok sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama mo, Jesucristo, ang Panginoon. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos, ay tuhayin mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtanan kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paano napabilang si Saulo sa mga apostol na buong tapang na nangangaral sa pangalan ni Jesus, at ito ay nagbunga ng katiwasayan sa buhay ng simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinaman siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupangpang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa at sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Juan na sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa pananalig kay Jesus, at sa ating pag-iibigang hindi sa salita, kundi sa gawa, mananatili sa atin ang Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos.
Manalig tayo sa kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ihinahalin tulad ni Jesus ang ating ugnayan sa Kanya sa puno ng ubas na may mga sanga. Hindi tayo mabubuhay o makapamumunga kung tayo ay hindi nakakabit sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ikalimang linggo na tayo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at patuloy yung kwento tungkol sa mga kung tawagin po yan ay post-resurrection narrative. No? Kasi yan ay before and after. Pagka before the resurrection, ante-resurrection, after the resurrection, post-resurrection. At yung pong narinig nating ebanghelyo, yan po'y huling bahagi, kumbaga, nung Last Supper Discourse. Yung kwento, detalye, nung huling hapunan. At si Juan Evangelista, iba ho ang kanyang estilo ng pagsusulat doon sa huling hapunan. Maski pansinin po nyo, yung tatlong ebanghelista, yung kung tawagin ay Synoptic Gospel, Matthew, Mark, and Luke,
Iba ho. Si John, kapansin-pansin na siya'y nagsimula sa paghuhugas ng paa ng mga apostol. Wala ho dun sa tatlo yun. Kay Juan lang natin mababasa. No? Na ang kanyang simula ng huling hapunan ay washing of the feet ng kanyang mga apostoles. At kaya nga, sa pagitan ng paghuhugas ng paa ng mga apostol, hanggang dun sa huling bahagi ng huling hapunan, may mga binabanggit po siya na mga napaka-importanting mga aral. At isa na po riyan, yung narinig po natin ngayon sa ating Ebanghelyo, na siya'y nagpapakilala bilang puno ng ubas at tayong lahat, sabi niya, ay kanyang mga sanga. Ang may-ari ay Diyos Ama. Baka humalito kayo, no? Ang may-ari ay Diyos Ama. No? Kumbaga, siya yung nakakaalam ng lahat sa ubasan. Ang Panginoon ay puno ng ubas. Kumbaga, may nangangalaga, may puno ng ubas, may sanga, at tayo po yon, mga kapatid. Now, gusto kong tingnan natin ito sa pamamagitan ng dalawang kwento. No? Magsisimula ako sa dalawang kwento, tapos saka natin hihimayin ng kaunti, ihahanay natin yung mga sagot dun sa tanong. May mahalaga ho kasing tanong dyan na maipakikita natin. Ano? Ang unang kwento ganito, kayo po ba nakakaranas na kung minsan pag pumunta sa mga bahay, kaibigan, bumisita tayo, ang gagawin ng ating pinuntahan, siyempre, mag-aabala yan, pauupuin muna tayo sa sala. Tapos sasabihin sa atin, yung lalo nung araw na wala pa ho yung mga kung ano-ano mga gadgets, yung photo album, di ba? Buksan mo, tingnan mo yung mga pictures namin nung araw. Yan, lalo na kung mga nakapunta sa ibang bansa, o tayo naman yun ang gagawin natin, lalo na nung wala pa yung mga cellphone, no? Di ba? Bukas tayo ng bukas ng picture, tinitingnan natin, no? Minsan may mapapansin tayo. Ewan ko kung napansin niyo po yan. Bakit? Yung mga mag-asawa, pansinin po niyo, nung panahon ng kanilang kabataan, halos magkaiba ang kanilang itsura. Pero bakit pag matagal na silang nagsasama, parang nagkakahawig? Napansin niyo po ba yun? Na parang nagkakahawig yung mga, alam mo, 45 years nang magkasama. Pag tinignan niyo, ba't parang magkahawig? Ano? Para magkamuka. Yan, di ba? Alam niyo dahilan doon? Because, halimbawa, for 45 years, sabi nga, they stay connected. And for so long a time, sa mahabang panahon, maraming mga bagay na sabay, pareho nila na isinasabuhay. Yun ang isang dahilan noon, mga kapatid. Panahon ang siyang nagpapabago, hindi lang sa relasyon o sa ugnayan, kung hindi maging sa anyo o itsura ng tao sa kanilang buhay. Tandaan niyo po yan, no? Yung kwento na yan. Itong pangalawang kwento, tungkol naman sa isang tao na mahilig mag-alaga ng mga hayop, yung mga pets na tinatawag natin. No? Isang araw, pumunta siya sa pet shop, nakakita siya ng magandang ahas. No? Di ba? May nag-aalaga naman niya, yung mga snakes, python. So, ang ginawa niya, binili niya yung bata. No? Kumbaga, maliit pa lang. Anak, bagong kasisiblo pa lang na ahas. Sa madaling salita, sabi nga, para umikli yung kwento, inalagaan niya ito, lumaki po ito, naging isang python, napakalaki. 12 feet ang haba at malaking-malaki, halos kasing laki ng kanyang binti yung sukat ng katawan. Ano? Pag siya'y natutulog, di ba, ganyan ho yan yung mga pepet. Kung minsan tinatabi niya yung ahas, at pagka katabi niya, itong python, parang nakikipaglaro sa kanya. Hindi ko ho alam kung anong laro yan, basta yun ang sinasabi sa kwento. Medyo pumapalupalupot pa raw sa katawan. No? Hanggang isang araw, mga kapatid, nagtaka yung nag-aalaga doon sa python. Bakit itong python ay unat na unat doon sa kanyang tinutulogang kama? Kapansin-pansin na nagbago. Dati naglalaro-laro, pero ngayon ay
unat na unat yung python, yung ahas. So, akala niya may sakit itong ahas, kaya ang ginawa niya, pumunta sa pet shop at kinonsulta niya. Sinabi niya, bakit ho itong ahas na alaga ko? Nakikita ko ngayon, madalas nakaunat sa higaan. Alam niyo, sabi nung may pet shop, hindi na ho magandang palatandaan yan. Ang ahas ho kasi, Eka, lalo na itong python, pag gusto niyang kainin, yung kanyang gustong kainin, sinusukat niya yan ng kanyang katawan. Kung kaya niya, kung magkakasya sa kanyang katawan, yung kanyang kakainin. Nakatatakot, di po ba? At nasyak yung nag-aalaga sapagkat kung hindi pa siya kumonsulta, doon sa may pet shop, hindi niya malalaman na ganun pala ang ugali ng ahas na for so many years ay kanyang inaalagaan. Now, di ba sabi ko siya, tandaan niyo yung kwento ng mag-asawa at ngayon na itong kwento na ito, iisipin niyo, ano ba ang connection niyan dalawang kwento na yung father? Muna ka na magkalayo. Di ba? Ganito po yan. Ang salitang religion ay nanggaling sa salitang Latin, religio. No? May tatlong salita na, kumbaga, nag-uugat dito, yung tinatawag na etymology. Sa mga nag-aaral sa kolehiyo, siguro, familiar kayo sa salita na yan. Yung root word ng salita ay tatlo ang pinagmumulan ng salitang religion. Ligare, leggere, eligere. Ibig sabihin ng ligare ay to bind, ang ibig sabihin ng leggere, to read, at ang ibig sabihin ng eligere, to choose. To bind, to read, to choose. Now, ano bang connection ngayon, mga kapatid? Ganito po yan. No? Sa Ebanghelyo na ating narinig, napansin ninyo, malino na malino ang sinasabi ni Jesus, may puputuling mga sanga para magbunga ng marami. Sa Pilipinas po kasi, hindi tayo masyadong pamilyar sa ubas, maliban siguro sa mga taga San Fernando, La Union, o dito yata sa San Sebastian, merong may puno ng ubas dyan, ano ho? Kaya lang, hindi pa ako nangihingi. Ang sabi, maasim ho, Eka, yung bunga niyan eh. Hindi ko naman sinasabi, manghihingi ako eh. Inunahan na ako ng maasim ang bunga. Ano ho? Meron dyan sa San Sebastian. Okay. Ang ubas, di ba, pinuprune yan eh. Pinuprune para dumami bunga. Ano ho? Pero ano ang sabi? Hindi lang yung sanga na puputulin para mamunga. Meron din namang sanga na puputulin para... Ano gagawin doon sa isang sanga na puputulin? Para? Ha? Ano? Ano nga gagawin? Hihiwalay, ano gagawin? Para? Sunugin. Right. Para sunugin. So napansin po niya, magkaiba, ano? Pinuputol para mamunga. Yung isa, pinuputol para sunugin. O, tanongin natin ngayon. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, ang Diyos Ama ang may-ari. Si Kristo ang puno ng ubas. Tayo, mga sanga. Ano kayo ngayon? Ano kayong sanga? Magbubunga o susunugin? Oh, ba't niyo ako tinatawanan? Linaw-linaw eh. Nakita niyo, kinonekta natin, ano ha? Di ba? Ang relihiyon ay may tatlong salitang mahalaga. To bind, to read, to choose. O dahil ngayon eh, ibig sabihin ng bind, sama-sama. O, sama-sama tayo. Ang ibig sabihin ng read, magbabasa, magmamasid, titingnan natin, pag-aaralan natin. Ngayon, pagka naintindihan na natin, to choose, pipiliin natin ngayon, pipiliin. O ngayon, mamili kayo. Ang tanong ko sa inyo, ano kayong sanga? Nagbubunga o susunugin? Pwede nga. Ayan. O nakita nyo ngayon, yung challenge, ano ho? Malinaw ang hamon, ano ho? Eto, malinaw pa sa sabaw ng buko. Kung titignan natin. O, yung namumunga, iwanan muna natin, ano ho? Yan naman eh, ano yan eh, madali namang intindihin yan eh. No? Kumbaga parang napakadali. Ang pag-aralan natin ngayon, yung puputulin para sunugin. Kasi mahirap po yun. Baka, sabi nyo kanina, Eka, mamumunga. Sigurado kayo?
baka mamay pagdating ng panahon kay sunugin. Ha? Delikado yan. Di ba? So, ito yung tingnan natin. Ano ho? Sandali, madali lang naman ho. At alam ko, kung kayo naiinitan, mas mainit yung suot ko sa inyo. Ha? Okay. Baka akala niyo, madali ho ito. Napakakapal. Okay. 4 na bagay. 4 lang. Natatandaan natin. Bakit ang Panginoon may itinuturo na merong sanga na dapat putulin para sunugin? Sino-sino ba yon? Sino-sino ba yon na dapat na ingatan po natin? Ganito po, bawal dito judgmental, ha? Mag-iingat na ako, baka mamaya sabihin niyo, Father naman kagad hinuhusgahan yung Ito po scientific ito, itong sinishare ko sa inyo na to. May mga tao na dapat alisin natin sa ating buhay. Ayan. Ang sabi ko o kaya baka pangit yung alisin May mga tao na dapat lumayo tayo. Lumayo tayo. No? Ganun na lang gamitin natin. Lumayo tayo. Because, why? John chapter 10 verse 10. Because God wants us to live abundantly. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo ng masaya, masagana, lahat, wala tayong problema, maganda, pagising natin sa umaga, maayos ang lahat, di ba? Pero mayroong mga tao na sadyang hadlang. May mga tao na sadyang sagabal. May mga tao na sadyang sumisira sa buhay natin, sa mga pangarap natin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Layuan ninyo yan. Layuan ninyo. May kasabihan tayo, di ba? Birds of the same feathers flock together, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Naku, yan mga napakatanda na po kumbaga naririnig natin yan. Pero along the way, may isang yugto, may isang sandali sa buhay natin, hindi ho dapat ganun ang ating maging pagtingin. Kung hindi, huminto tayo, magbasa tayo, piliin natin. Di ba? Yung binabanggit ko sa inyo, to bind, to choose, to read, and to choose kung sino ang tao na makatutulong sa atin para tayo mabuhay ng ganap at kasiyasiya. John chapter 10, verse 10. So, yun ang una, no? Pangalawa, bakit may mga tao na gusto ng Panginoon na layuan natin? No? Yan, layo na lang ang ginagamit ko. Baka mamaya kasi may masaktan. Lumayo tayo sapagkat sila'y toxic sa buhay natin. Toxic. Para silang mga lason. Di ba? Para silang mga, kumbagay, sumasakal sa ating pangarap, nagiging hadlang sa ating pag-unlad. Para lang, alam nyo, ako po may karanasan dyan. No, ako ay bata pa na nasa seminaryo. Di ba? Siguro naman, marami dito, may experience po dyan. Maraming mga pumapasok sa seminaryo, humihingi ng tulong, di ba? Okay lang yun. Tumulong. Lalo dito sa Hagonoy, ang dami ho nung araw, nung kami nag-aaral, ang dami yung seminarista. Dito sa Hagonoy, kayo ang number 1 na bayan sa Bulacan na napakaraming seminarista. Normal yung may nanghihingi. Ang tawag dyan ay benefactors, di ba? Baka iba sa inyo dito, nagpaaral pa. Ako po ay simple lang naman ang buhay namin. So, itinaguyod ako ng aking mga magulang, pero meron ako mga tiyo at tiya na para bang nakikiramdam. Yun ang tingin ko Hindi naman magiging pari yan Ayan, ganyan kagad na sinabi. Huwag nating tulungan, hindi na magiging pari yan. Ayan. Di ba? Isipin ninyo, kadugo at kalaman mo, tito at tita mo, yun ang maririnig mo, na sasabihin, hindi naman magiging pari yan. No? Ang toxic, no? Toxic sa buhay natin. Dalawa lang po kayong magkapatid, sa lalaki at sa babae. Ang tatay ko, yun ang may ayaw talaga na ako'y maging pare. Siyempre, alam niyo naman ang mga tatay, meron niyang kaisipan na, sino magtutuloy ng lahi? Ayan, ganyan Di ba? Pero yung iba, para bang pagdating sa ganyan, pagdating sa pera, sasabihin, wag na natin, hindi naman magiging pare yan. Kayo po, pag nakakaranas ng mga ganun sa buhay, wag ko kayong susuko. Huwag kayong susuko. Sapagkat, halimbawa, sa akin kung personal na karanasan, hindi naman ako tinawag ng Diyos para dumipende sa iba Tinawag ako ng Diyos, ang aking pangalan,
Yun ang aking pagkaunawa para ako'y maging pari. At yun ang aking sinundan. Yung ganong kaisipan na kahit ano ang mangyayari sa aking paglalakbay sa bukasyon kong ito, dumapaman ako, babangon ako sapagkat gusto kong sundan ang Panginoong Jesus. Pero may mga tao, di ba, nararanasan niyo yan, minsan sinasabi niyo sa amin, ba't ganun, Father? Habang kami lumalapit kay Lord, parang lalong napakahirap at daming bumabatak sa amin palayo sa Panginoon. Totoo po yun. Totoo ho yun. Habang gusto niyong lumapit sa Panginoon, may babatak, may magiging hadlang. Yan yung mga toxic people sa buhay natin. Number 3. Ano ho? Sino? Bakit gusto ng Panginoon putulin? Sino yung dapat putulin? Yung mga tao na hadlang sa ating pananaw. God, cuts those people because they block our vision. Ano ho ba ang vision po ninyo? Yan, magandang tinatanong natin yan, di ba? Ano ba ang vision ko sa buhay? Ano yung pananaw ko? Ngayon, may mga pagkakataon, meron hong, natatandaan niyo yung istorya ni Abraham at saka ni Lot? Di ba? Sa Bible, sa Lumang Tipan. Di ba? There was a time na naghiwalay po yung dalawa na yan eh. Close na close yan. Naghiwalay yan. Kasi, ang ibig sabihin ko kasi ng pangalan ng Lot, baka may Lot dito, ano? Ang ibig ko kasi sabihin ng pangalan ng Lot ay lambong, belo, no? yung nakasuklob sa muka. So, itong si Lot, sagabal kay Abraham, hindi niya makita kung ano yung dapat niya. Parang si Lot ay belo na nakatakip sa pananaw ni Abraham. Kaya naghiwalay po sila. At ang sabi ni Yahweh, sabi, Abraham, look up, look up. At nung lumayo si Lot sa kanyang buhay, nakita niya kung ano ang kanyang magiging papel ayon sa misyon na binanggit sa kanya ni Yahweh. Ano ho? So, ganun din. Ang nakalulungkot dyan, mga kapatid, ano ho? Dito ako gagawin para yung mga parents dito. O, yan. Sino ho yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Yung may anak. Yan. Taas ang kamay ng mga may anak. Huwag niyong patayin yung anak ninyo. Buhay na buhay pa. Ayaw niyong magtaas ng kamay. Magagalit sa inyo si Lord. O, eto po. Ano ho? Pasintabi. Makikiraan ako. Maniniwala ba kayo may mga pagkakataon ang nagiging hadlang sa pananaw ng anak, magulang. Magulang. Limawa ho, tatay, gusto ko maging engineer. Tatay o nanay, gusto ko maging doktor. Hindi. Hindi natin kaya yan. Teacher ako, mag-teacher ka na lang. Hadlang, di ba? Hadlang. Oh. Gusto mag-engineer? Ah, hindi. Ako kung anong profesyon sa akin ka, sumunod ka, kung ano yung profesyon ko, yun ang gawin nyo. Masakit po yun, mga kapatid. Ano ho? Sapagkat ito yung pinapangarap, ito yung gusto niya, pero bakit may mga pagkakataon na simpleng tanong, with all due respect, may mga magulang, sila pumuputol doon sa pananaw o pangarap ng kanilang mga anak. You block their vision to be an engineer, to be a doctor, or what? Dahil sa kaisipan, hindi natin kaya. Kaya dyan ho nang galing yung kasabihan eh, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan ho yan, mga kapatid. So, ang kahirapan ay hindi hadlang ho yan. Believe me. Pag yan ay pinagtulong-tulungan natin, gumawa tayo ng paraan, bukas na kabanata yun sa buhay ng tao, maraming mga mahirap. Naglalakad lang nung araw, wala pang tsinelas, nakashort, walang tricycle. Pero nakita natin kung gaano sila ka-successful sa kanilang buhay. Nakaranas din ng kahirapan. Pero walang humadlang sa kanila, sa kanilang pananaw, sapagkat ang ginawa nila ay kung ano yung makabubuti. So, isa-isahin natin ulit, balik tayo, no? Bakit gusto ng Diyos na alisin yung ibang mga tao? Sapagkat gusto niyang mabuhay tayo ng ganap at kasiyasiya. John chapter 10, verse 10. Bakit inaalis niya? Sapagkat may mga taong simpleng toxic sa buhay natin. Pangatlo, may mga tao na talagang sila ay hadlang sa ating pananaw.
Pang-apat, ito po na yung last. Ano ho? Bakit na gustong alisin yung mga taong di namumunga? Para naman pumasok yung iba. Magkaroon ng pagkakataon yung iba na baka sakaling sa pamamagitan ng kanilang pakikiisa, maging mabunga at makapamuhay tayo ng sagana. Yan ho yung nagbigay ako ng recollection sa mga katikista. Yan ho yung sinasabi ko sa kanila na, di ho ba, pag sumakay tayo sa jeep, ang una natin gagawin, papara tayo. Di ba? Para po. Pagkatapos, pagpasok natin doon sa jeep at medyo masikip, sasabihin natin, pausog po. Yan, di ba? Pausog po. Para po, pausog po. Oo, nakita nyo? May pagkakataon, kinakailangan magbigay tayo ng space, puwang, para yung iba ay makapasok. Sapagkat sa Diyos, bawat isa sa atin ay kilala niya bilang sanga at ano ho yung kanyang sinabi. Hindi lang bilang sanga, kung hindi habang tayo nananatili sa Kanya. Sabi niya, sa tuwing tayo'y hihiling, ipagkakaloob sa atin. At sa pamamagitan ng ating pananatili sa Kanya, tayo ituturing niyang mga alagad niya. Ano mang hilingin ninyo, ipagkakaloob sa inyo. At kung tayo mananatili kay Jesus bilang puno ng ubas, mananatili at kikilala niyan tayo'y kanyang mga alagad. Mga kapatid, sana po yung 4 na puntos na aking binahagi sa inyo ay ating pagnilayang mabuti at sama-sama, bind to mind, no? Sama-sama, magkakabuklod, maglakbay tayo bilang mga sangang namumunga. Basahin natin ang mga mahalaga na may kinalaman sa ating buhay bilang Kristiyano at piliin natin ang mga tao na makakasama natin sa isang masagana at mabungang ubasan na ang puno'y si Kristo at ginagabayan tayo, inaalagaan tayo ng Diyos Ama. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil tayo ay nakaugnay kay Kristo bilang ating puno, lakas loob nating ipahayag ang ating mga pangangailangan, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagkakaisa ng simbahan na nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas ay makihikayat nawa sa ibang Kristiyano na makibahagi at manatiling kaugnay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ngayon ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay ay manatili nawang tapat kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tingnan ni Kristong bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, wala kaming magagawang anuman kung wala ang iyong anak sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang ngayong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kitinyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kasama ni Jesus, tumawag tayo sa Ama, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin.
sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi naman sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you all. Kanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Kitoli. Mga kapatid, narito si Jesus ang Mesiyas, ang mabuting pastol. Siya ang tumawag sa ating lahat at mapapalad tayo na ngayon ay sumalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Basahin ko lamang po yung mga nag-aalay ng misa na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang mga nagpapasalamat ang New Metro Pub Electric Works Incorporated, ang pamilya na Benet Tess Jaime, Mary Grace Ramos, Samuel Ramos, LB Vega, Kali Iscate Aguinaldo, Marco Apollo Atienza, Marcelina de Arce, family, De La Cruz family, Hilat Cora Mendoza, Lynn Sara at Dennis Leguia. Sina Rose Ancelso, Johnny Hernandez para sa kagalingan, sina Diana Hinoo, Noel Siena, Jermel Dagalea para sa kahilingan. At ang mga kaluluwa ni Heriberto Sr., Jose Sr., Joselito, Josepa, Luisito, Gaudencio, Trinidad, Pablo, Ilo, Ruel, Amelia, Eusebio, Rowena, Alice, Jesus, Estela, Edelbert, Paz, Romy, Pepe, Maxima, Tirso, Nazario, Virginia, Lisel, Domingo, Rosa, Zacarias, Heriberto at Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at isabuhay natin ang aral ng Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.